Hi guys! Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang ka-Legitary Girls inyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legitary Cans. And for today's video, ang atin nga pong tatalakayin ay patungkol po dito sa bagong logo na inilabas ng TVJ. So, ito na kaya ang logo na tinutukoy ni Jaco De Leon na ka-OG na official logo. Kasi nagbago na ang TVJ ngayong araw na ito. And mas bet nga po ito ng marami. Simple pero maganda. Ka-Legitary Cats. Dalawang logo yung pinakita ng TVJ today. And parehas naman pong nagustuhan ng mga netizen. Samantala, ka-OG, narito naman ang live viewers ng tatlong Nintem show na naglalaban. Of course, dalawang original at isang fake. Nananatiling fake at nakakabit na po yan sa pangalan ng kabila. Sapagkat matagal din po na nag-request sa mga tao na baka bigyan pa sila ng pagkakataon kung magpalit sila ng pangalan, pero nakipagmatigasan pa rin po sila, ka-Legitary Cats. Kaya parang kahit nagpalit sila ngayon, ay hindi na sila matanggap ng taong bayan. Anyway, ito na nga bago tayo maligaw sa ating topic. So, ang live viewers ngayon ng tatlong Nintem show kanina po pala. So, unahin po muna natin ang sa Kapuso stream. Grabe nga naman yon, 1.3k watching guys. Grabe Kapuso stream na po ito. So, naka-clickbait na dyan ang abot kami na pangarap. Syempre, tuloy-tuloy yan ka-Legitary Guys. Pero nananatili. No, malaki ang subscriber niya. Nasa 30 million plus. Pero 1.3k. Nasa na yung mga subscriber ng GMA? Anyari? Samantala, ang Kapamilya Online Live na mula umaga hanggang ngayong gabi nagla-live pa rin ka-OG during noon time. Alas 12 ay meron po silang 96k and sa Showtime YouTube channel ay 57k watching. Samantala, consistent naman tayo ka-OG na talagang lumalaban sa online live viewers. So, 40,000 live viewers po tayo sa TVJ official YouTube channel and dito sa TV5 Philippines ay 57k. So, nasa 97 po ang ating live viewers YouTube pa lamang. How much more kaya sa Facebook pag napagsama po yan? Mas mataas po ang live viewers natin sa Facebook kaysa po sa Showtime. So, ganun pa man, still congratulations sa dalawang original na Nintem show. And, yung nasa GMA Network, better luck next time. Kung may next time pa nga sabi ng mga netizen. Kasi naamoy nila na ang Showtime ay mukhang mapapalipat ng main channel ng GMA. Anyway guys, ngayon naman pag-usapan nga natin itong logo. Grabe. For me, ang ganda nito, ka-OG. Simple lang, no? Sa mga nagtataka, ano yung color na yan na nasa likuran, parang fainting. I think ito po yung mga logo ng Itbulaga noon. Na blurred lang nila ka-OG. So, ayan, mas lalo pong napaganda, diba, mga ka-OG nang ilagay nila sa background ang mga dating naging logo ng original Itbulaga. So, ngayon, tanong po nga ng mga netizen at ng mga Legitary Cats, eto na kaya ang official logo ng TVJ. Malaman po natin yan sa kanilang special announcement or mga post ka-OG kung ito na talaga ang final logo na kanilang create or pansamantala sa ngayon. Kasi ang mga Legitary Cats nag-aantay rin po ng celebration ka-OG ng pagbabalik ng Itbulaga. Celebration ng pagkapanalo ng TVJ sa laban. Parang wala pa rin po kasing formal na celebration na ka-OG. Pero malay nyo, di ba, ang TVJ ay nagpaplano na. And as usual, kaliwat ka ng suggestions, kaliwat ka ng mga demand ka-OG. Kagaya ng studio. Yun na lang daw po kasi ang kulang talaga hanggang sa ngayon. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Chris Salazar, congrats TVJ and the Recads. Sa kabila naman, kung iiwan
na sila ng advertisement at malulugi lang, ay dapat magsara na lang ang Tape Inc. Siguro mas maganda ilagay ng GMA7 ang It's Showtime. So, palaisipan pa rin nga po ang magiging hakbang ng GMA Network. Kasi ngayon, ang palagay po ng marami ay gagawa po sila o reresbaka nila ang TVJ. Dahil sa kanilang naging statement, yun ang kutob ng marami. Dahil kukonsulta po sila sa abogado, legal counsel outside ng kanilang company. And bukod dyan, po pwedeng makipagkasundo pa rin sila sa taping, depende sa mapag-uusapan nila, negotiation, and pwede rin naman gumawa na lang sila ng sarili nilang noontime show. At the end of, kasi kung mapapansin po natin, ang ABS-CBN may sariling noontime show, ang TV5 meron na rin, pero ang GMA7 walang sarili. Umaasa lang po sa mga block time. Pero for me, parang mas malaki yung chance na makipagkasundo pa rin sila sa Tape Inc. Kasi kasi okay yung relationship nila. Nakita natin na yung mga executive ng Tape Inc. May picture pa ng mga boss dito sa GMA7 talaga. So, meaning, maayos yung relationship kahit na nadadamay ang GMA7 dahil sa gulo na pinasok or ginawa ng Tape Inc. About its Showtime naman, maaari din nga kung kukunin ang pagkakataon, kukunin ng management ng Showtime ang pagkakataon para lumipat dito sa main channel ng GMA7. Samantala, sabi naman dito ni Barbie Girl, grabe itsura ng logo, hindi pinag-isipan na halatang magaling lang sa panggagaya, tahanang gaya-gaya na lang, TGG. Hindi na TP, TGG pala. Tahanang gaya-gaya raw ang logo nung kabila. Well, dahil sa call out po ng mga netizens, talagang pinagtawa na naman talaga sila. Niyanig nga naman talaga ang social media. Kasi pinagtawanan sila. Gumawa po sila ngayon at naglabas ng sarili nilang logo. Umay na rin siguro sila sa pangbabatikos Kasi ba naman ay kasi ba naman ay hindi na nadala ka-OG. Yun na nga ang issue nila yung pagiging walang originality and creativity. Tapos, uulit-ulitin at patutunayan lamang po nila parate. Kaya sila hindi makaahon na sa bashing Samantala, sabi naman ni Heidi Gutierrez, icon, meaning I created our name. Ita Bulaga. So, ito yata yung nakalagay sa sombrero ni Henyo Master Joey De Leon, na icon ang nakasulat. So, iba talaga si Henyo Master. Nagkakaroon ng meaning ang lahat ng bagay. And napakaganda no icon. I created our name. It Bulaga. So, tunay na creator ka-OG. Napakataba ng utak. Anyway, congratulations ulit pala kay Sir Joey De Leon. Kahit na sa tingin ng iba, mayabang si Joey De Leon. Kita naman natin nung nanalo po ang TVJ sa Regional Trial Court. Pati po sa APO, siya yung pinakatahimik. Kita niyo po ba? Tuwing may announcement, kung hindi po si Tito Sen, si Bossing Vic ang nagsasalita. Ultimo pagsigaw ng Itbulaga, Bossing Vic ang sumisigaw talaga. For me, napakatahimik and humble itong si Joey De Leon. Mahilig lang talaga siya sa mga play words. Ayan. Kagaya nitong TP or tahanang pinakamasaya ng tape. Ngayon ay may nabuo siya na tanghali ang pinakamasarap. So, mahilig lang siya mag-create ng mga play words. Alam niyo na guys. And magtugma-tugma ng mga bagay-bagay. Pero tahimik lamang siya talaga. Kasi yun talaga ang pansin ko sa kanya nitong special announcement ng TVJ, diba? January 5, 2024. Silang tatlo ang nakaharap doon. Pero si
Bossing at saka si Tito Sen lamang ang nagsalita doon. Tahimik lang si Henyo Master na siya dapat yung kauna-unahang taong matuwa dahil siya ang nag-create ng titulo at nabawi niya ang kanyang creation. At the same time, sa pagsigaw ng Itbulaga, inaasahan ko na si Henyo Master ang sisigaw ng bonggang-bongga parate. Pero sa mga videos na nakikita ko naman ka-OG, talagang si Bossing ang poging sumisigaw ng Itbulaga na masarap naman po sa tenga dahil sila naman po yan na PVJ's Itbulaga ika nga. So, ang main point ko lamang po dito ay si Henyo Master napaka-humble sa kanilang pagkapanalo. Yun lang yung yung hilig niya sa mga play words ay sinasabihan siyang mayabang at bitter. Pero kahit yung totoo, hindi. Ngayon, kung natatamaan yung kabila, problema na nila yon. At bakit mo kailangan diktahan na mag-move on, tumahimik na lamang, kagaya ng mga taong involved mismo sa issue? Kung sobrang sakit nung pinagdaanan po nila. Umabot nga sa korte tapos sasabihin mo move on. Paano mag-move on until now umaapil at nakikipaglaban pa rin ang Tape Inc. sa kanila? Porket feeling lost ay pag-move on na lamang basta-basta in just one snap ang TVJ? Baka nga pag kayo ang nasa sitwasyon ay grabe pa dyan ang inyong gawin. 'Di ba? Ang hirap kasi sa mga to ang galing pong magsalita. Anyway guys, yun lang muna aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.